Hello mga kaibigan, ito po muli sa Admin Rich. Ngayon po ipapakita natin ang video ni PBBM kung paano po niya pinapaliwanag kung saan at kailan po nag-start itong windmill sa Bangi sa Ilocos Norte. Bakit po natin ito papalabas ngayon? Meron po kasing mga grupo ng tao na tinatawag na mga DD sheets na nagpe-fake news na naman at sinasabi nila na wala daw kinalaman ng ating Pangulong BBM sa windmill. Gayong mga kaibigan, kapag pinanood mo ang kwento ng ating Pangulo, ay binabanggit niya dito mga kaibigan at makikita natin na talagang siya po ang nag-initiate para gawin ang proyekto na windmill. Mga kaibigan, hayaan na lang natin na ang Pangulo natin mismo ang magkwento at pakinggan po natin ang kanyang mga sinasabi. At sa mga DD sheets pakiunawa lang. Kung mahina ang inyong comprehension, pakiunawa. At kung hindi nyo pa maintindihan, paki-rewind at pakiulit ng ilang beses ang panunood ng video. Nang sa ganun ay makaintindi naman kayo. No? So panoorin po natin ang sinasabi ng ating Pangulo. Eto po. Nung una akong umupo bilang gobernador, within wala pang 3 months, may lumapit sa amin na Israeli group na gusto magtayo ng mga windmill. That was 1998. Wala naman natin, hindi natin napapag-usapan yung windmill masyado noon at that time. Tapos tinignan ko yung financials, parang sabi ko, ang hirap nito dahil hindi kikita. So, I put it in the back burner. And then, one time, I was in that area around Bangi. It is traditionally known na laging mahangin dyan eh. Kaya hindi natataniman kasi malakas masyado yung hangin. Sabi ko, sayang itong lupang ito. Bakit di natin gawing golf course? So, tinawag ko yung mga kaibigan ko, mga marunong mag-golf. Pinapunta ko sila ron. Sinabi ko, tignan nyo nga kung pwede natin lagyan ng golf course na maganda. So, they came here. They came to Ilocos Norte. Galing ng Pangulo natin, guys. Napakagaling. Pagbalik nila rito, ang assessment nila, sabi, hindi pwedeng lagyan ng golf course. Sabi ko, bakit naman? Sabi, masyadong mahangin. Tapos naalala ko, okay, naalala ko yung windmill na proposal. Ngayon, between the time that the Israelis came to propose it to me, until that time that we are trying to develop that area in Bangi, nagbago yung WTO, nagbigay na ng mga carbon credit. Tinignan namin ulit yung financials. Mukhang pwede. Sabi ko, kikita ito. Siyempre, long term, 20-25 years. And then sabi ko, siguro tamang-tama na yan dahil ang kuryente namin dito laging paputol-putol. Kaya ayaw magtayo ng pabrika dito ng yung mga negosyante dahil sabi nila, yung kuryente nila, sisirain yung makina namin. Tanong ko, bakit ganun? Lahat ng linya, kumukuha kami ng power sa bandang Maynila. So, sa haba ng linya na yun, pagka may problema kahit saan sa linya yung putol kami. Sabi ko, ba't di kaya tayo maglagay ng production dito? So, tinignan namin and I put together a group. Ako, nakapakahirap kasi you're talking, nag-online yung aming windmill in 2003. Hindi pa uso yung windmill noon. Walang nagsasalita tungkol sa windmill. Yun ay dinidiscuss or ito ay tinatalakay sa kada toolbox meeting. Napakasimpleng bagay. Kung magbababa kami ng equipment, yung nacelle, yung parang ilong niya, yung sa harap, 25 tons yan, ha? Hindi, kasi pag tinignan mo sa malayo, parang maliit lang. Which is okay, sakay sa truck pwede. So ano na, mga fake news peddlers na mga DD sheets, iyak na. Ang mahirap yung pakpak, yung blade. Kasi yung blade is, yung una was 50 meters long. So, pwede namang ibaba dyan sa Curimao. Pero dadalhin dito sa Bangi. Ang problema doon, pagdaan, wala pa kaming bypass road doon. So, kailangan dadaan sa city mismo ng Lawag. Yung Liku-Liku, hindi kaya yung 50 meter na pakpak. So, kailangan magtayo ng puerto doon sa bandang Bangi. So, naglagay sila. Wala pang 2 buwan, binagyo, wasak. Okay? So, sabi, wala, no choice. Gawa tayo ulit. Ginawa namin ulit. Bagyo ulit. Wasak ulit. Yan na yung nandyan, kung saan nag-deliver, yan yung pangatlo na ginawa namin. Diyan na binaba yung pakpak, lahat ng equipment dyan na binaba. Nung pumunta ako sa Department of Energy at that time, tinanong ko sa kanila, ano bang mga kailangan namin, permit, clearance, etc., etc. Tinignan ako nung kausap ko, sabi, hindi namin alam, kasi ngayon lang kami magagawa ng windmill. Sabi, sige, gawin na lang natin. Sabi ko, nakipag-uusap ako sa mga abogado. We use the mining law dahil national treasure yan. Namin pinag-usapan yung unang project ng windmill, ni minsan, not even 1 minute was spent talking about tourism.
So, ano na mga DD sheets, no? So, maglumpasay na kayo. Kasi fake news peddler kayo eh, no? Pinapakalat nyo na hindi si PBBM ang may proyekto ng windmill. O, kitang-kita naman, di ba? Na si PBBM ang may proyekto ng windmill. Parang gravy yan. Kung nag-umpisa, nung nakatayo na yung windmill, gumagana na, tumaandar na, umiikot na. Ang una pupunta dyan yung mga engineering students, yung mga science students. So yun ang nauna, mga estudyante. After that, kung sino-sino, dumadami na yung pupunta dahil ngayon lang nakakita ng windmill. Ang gulat nga namin, sinabihan ko nga sila, maglagay nga kayo ng kahit na rest stop dyan or something para meron silang pabilihan ng kape, gumawa kayong mga souvenir. That was an unintended but very welcome consequence nung pagtayo ng windmill. It's opened a lot of opportunities, especially for small businesses. There's a lot more foot traffic, a lot more people looking for restaurants, hotels, souvenirs, little things that here in the province go a long way. Parang mushroom na tumubong mga negosyo dyan. Unang-una yung mga maliliit, yung mga gumagawa ng mga crafts, mga souvenir crafts, mga small items, mementos. Yung mga iba, habang lumalaki yung negosyo nila, nag-e-expand sila. Mga iba, nagbebenta na ng bawang, mga iba, nagbebenta na ng dragon fruit. At yung mga iba, meron na rin maliliit na kainan. Hanggat umabot sa meron na makikita kang cafe, may mga restaurant na, at meron mga tinitigilan ng mga turista. The wind velocity is one of the strongest wind velocities buong Southeast Asia. And that's why even in Kingfisher, you have all the people coming doing kite flying because of the wind intensity. And when it was built, they were the first windmills buong Southeast Asia. Ang kabutihan ng itong mga windmills na meron tayo ngayon dito sa Ilocos, malinis yung ginagamit natin na way para i-produce ang kuryente, ang electricity. Perhaps our biggest goal would be to find a way wherein the energy that we create can directly be used by our constituents. Because right now, the setup is very frustrating. The energy actually goes back to the national grid, and then we actually eventually buy it back in a way. Yun ang problema natin kasi there was even a time na mas mataas yung presyo rito kaysa sa Metro Manila. Para naman maramdaman ng mga tiga Ilocos Norte na may mga windmills, may mga solars, and then bababa yung electricity, we are contemplating na to ask Power. Dito sa Pilipinas, hindi namimili ng lugar yan dahil lahat naman ng Pilipinas may araw eh. We have taken on the role of being the leaders in the Philippines of environmentally friendly power production. So, malinaw si PBBM. Proyekto talaga yan ni PBBM. So, guys, siguro naman malinaw na sa inyo. Kaya doon sa mga nakakapanood sa mga sinasabing fake news ng mga DDS, ngayon huwag na kayong maniniwala at ipakita nyo itong ating vlog, no? Itong video na ito mga kaibigan ay hiniram natin sa ating Pangulo at yan, pakita po ninyo itong vlog natin at i-share po ninyo at paki-like na rin po ninyo para maintindihan at malaman ng mga tao na naniniwala na hindi nga ito proyekto ni PBBM. So yan po ay isang malaking kasinungalingan dahil ang windmill po sa Benguet, Ilocos Norte ay proyekto ng ating Pangulo nung siya pa ay governor ng Ilocos Norte. Yan po mga kaibigan, ang katotohanan. Ba? So ito po muli si Admin Rich, nagsasabing fight fake news, expose the truth, bye and God bless.